Tanong ko sa cast at saka sa lahat na rin, except dun sa bata. Sa palagay niyo, kailan nagsisimula at natatapos ang obligasyon ng isang magulang sa anak at ang anak sa magulang? Hanggang kailan po yung obligasyon ng anak sa magulang? Para po sa akin, siguro po kasi ako lumaki ako na walang magulang. Sa tabi ko, lumihaw sa lola ko. So ako po yung eager talaga ako na magkaroon ng magulang. Siguro para sa akin po, hanggat makakaya ko, tulungan yung isang tao at magulang ko, gagawin ko. Ayun po. Sa authority? Mga folks? Ano authority? Okay. So ako meron na akong 5 anak. So, dahil sa mga nababasa ko ng mga hanash o rant ng mga Gen Z tungkol sa issue ni Carlos Yulo, tsaka ni Angelica Yulo, si Jake Cyrus at si Mami Raquel, sabi ko sa sarili ko, naku, mag-iipon ako para pagdating ng araw, hindi ko kailangang magsabi na kaya may anak ako para may mag-akay sa akin. Importante may ipon ka bilang tumatanda ka para yung mga anak mo may sarili silang buhay, napag-aral mo sila, napagtapos mo sila. So, yun, 'di ba? Magandang ano na 'yon. Pasaporte nila 'yon para maging independent sila at gumawa sila ng sarili nilang pamilya. Basta ako, mag-iipon ako. Ngayon, pag sila ay nakisama, nakipag-live-in, nagpakasal, o pag ayaw na nila sa jowa nila, inanakan lang sila, iniwan sila, pwede balik kayo sa akin. 2 kamay ko kayong sasaluhin. Sanjo? Yung parang hindi mo inintindi. Sana, nablas mo man lang, Archie. Mamaya doon na mapanood. Joke, mataligigan. Ano ba? Siguro, gaya na mga nasabi, hindi ko natin papahabain. Siguro yung obligasyon bilang anak ako sa magulang ko, siguro, well, para sa akin, ano bang meaning ng obligasyon na sinasabi natin? Minsan nagugulat tayo na sa pera na lang umiikot lahat, sa suporta. Pero ako, para sa akin, walang katapusan yung pagiging obligasyon. Yung obligasyon mo bilang anak at bilang magulang sa isang anak. Dahil ako kahit siguro dumating ang panahon na kailanganin nila ako, kailanganin ko sila. Andun ako, yung presensya ko, yung parang yung sabi kong obligasyon ko sa kanila na hindi titigil. Na alam nyo sa puso nyo na may matatawagan kayo, kapatid o anak o na magulang. So, hindi ko siya iniisip, pera, suporta, material na bagay. Ang obligasyon ko sa pamilya ko ay presensya ko, yung presence para sa akin yung importante. Okay, Susan? Una na ako para ikaw mas. Para ikaw special. yung magulang sa anak, I think ang responsibilidad na hanggang sa mabigyan ng foundation, enough yung bata. Alam mo yun, moral, spiritual, lahat ng para makasurvive sila sa mundo to. Hanggang doon ang responsibilidad nila. Ngayon, anak sa magulang, I don't think, on a personal level, may responsibilidad ako sa magulang ko. Ngayon, kung tutulungan ko sila, kung aarugahin ko sila, that is because out of respect, love, out of kung paano nila ako pinalaki. Pero responsibilidad, kahit ako maging magulang, hindi ko iaatang sa anak ko na responsibilidad niya ako. Ako rin sa magulang ko, hindi ganun. Pero tumutulong ba ako sa magulang ko? Oo, kasi nirespeto ko sila, pinalaki nila ako tama, nagsakripisyo sila sa akin. Para sa akin, hindi natatapos ang obligasyon ko sa mga anak habang buhay po yun. Dati sinasabi natin na kapag lumaki na yung mga bata, kapag tapos na sila mag-aral, bahala na sila sa buhay nila. Pero hindi totoo yun. Habang lumalaki sila, nandiyan pa rin tayo para gabayan sila. Andyan tayo sa tabi nila kapag meron sila mga problema. Ngayon, ano ba ang obligasyon ng mga anak sa magulang? Ang pakiramdam ko po, ang mga magulang hindi dapat nagkakaroon ng anak para gawing retirement plan. Tama si Ojit, dapat mag-ipon ng mga magulang para hindi nagde-depend sa mga anak nila. Yun po ang aking message. One last question na lang para kay Sanjo, kay Susan, kay Richard at saka kay Mama Ogs. May panukalang batas si Senator Ping Lacson na Parent Care Act na
pwedeng parusahan ang anak na pinababayaan ng kanyang ang anak na pinababayaan ng kanyang magulang. Anong take nyo dito? Sanjo? Hindi ko pa nabasa. Meron siyang Anong parusa? si Senator Panfilo Lacson, meron siyang panukalang batas, yung Parents Welfare Act Welfare Act, yeah. Bill, Yeah. kung saan Parusahan. pwedeng Parusahan. i-demanda, parusahan, makulong Anak. yung anak na Pinababaya. nagpabaya sa magulang kahit siya ay may kapasidad na tugunan at itaguyod yung may sakit niyang nanay, tatay. Gusto kong tinapay, gusto kong kape. De, joke lang. So, yun. Ano ang take mo daw doon? Okay ba sa'yo yung bill? Aabot pa sa ganun? Ha? Parang sa pelikula natin, mabigat na. Oo. Ewan ko dito kay Archie. Lahat pa? Parang mo. Para marami ang butas. Archie, pag hindi namin yan nabasa, ha? Parang mas magiging toxic pa lalo. Hindi. Sorry ako nasasagot para sa lahat, para mabilis. Ang habang usapin yan. Ngayon, baka maiba yung sagot nila, mabash pa sila. Diba? So, ang importante talakayin yan, imbitahan sa Senado yung mga resource persons na tutugon doon sa bill na yon. Kaya ang haba, sobrang ano yan. Sinagot nga lang namin yan sa vlog, ang dami na namin kontra eh. Oo, grabe. Oo, parang mga mga teenager pa yung sumasagot sa amin eh. Oo. Hoy, kung nandun lang yun, sasampalin ko yun. Kaya lang, di ba? Wala kang magagawa eh. Talagang stand ng mga bata yun eh. Oo. Na- Kanya-kanyang opinion. Ay, paano naman yung magulang na inabuso yung anak? Paano naman? At syempre, ang haba talaga usapin yan, Archie. Paano mo ba naisip yung tanong na yun? Okay. So, ayan, okay na yun. O, kasi baka mabash pa yung mga, Oo. Tsaka hindi man lang din kasi nabasa eh. Wala pa rin naman Di yung pa, buong oo. nung batas din eh. Oo, kung ano yung mga rules, di ba na? correct. Oo. O, tinan mo, yun lang batas na yan, binira na ng binira, binash na ng gusto si Senator Lacson. Pero hindi pa nila naririnig yung buong detalye ng bill. Yes. Banjo, Miss Susan, and kay Sir Richard, if you're going to answer the title of your film, How to Get Away from Toxic Family, what is your answer for that? I think my answer would be, I would change the title to How to Make Sure That Your Children Don't Leave Your Home. Pero wag mo utusan kasi syempre di mo yan, hindi lalabas yung bata, inuutusan mo siya. Ayaw mong palabasin tita. Pero hindi, maganda yung kanyang tita. Kasi syempre nanay din si Tita Sue. Anong mo doon? Medyo pa-explain nga ng Kasi pinakita sa pelikula, ano mga ginagawa ng nanay na eventually, baka maano yung ending. Ginawa ni Sanjo yung ginawa niya. So, balik na rin mo yun. Anong dapat ginawa ng nanay para hindi nangyari yun? Yeah, totoo yun. Lahat naman di ba? Produkto tayo para tayo yung pinalaking environment natin. Especially yung, siyempre, influential na sa pamilya, lalo na sa magulang. So I guess, dapat mag-start sa magulang, palaki ng tama yung mga anak. Sa case ni, di ba, nagkaroon ng favoritism sa kanya. So, nawala yung sense ng responsibility niya sa sarili pa lang yan, hindi niya kaya sa sarili niya. So I think, a factor dun sa yung magulang. Yun, I agree na kailangan talaga palakihin mo ng may tamang guidance. Kung magbubuo ka ng pamilya, kung yung mga anak mo habang lumalaki, kailangan talaga ng tama. Lalo na sa panahon ngayon, iba na, hindi na parang katulad ng panahon natin. Kaya napapanahon talaga itong pelikula kasi tingin ko, yung mga sumusunod na generations, yung mga kabataan mas palaban na, mas independent na sila ngayon. Hindi ko alam paano sasagutin kasi hindi talaga tumatakbo sa isip ko na dadating ako sa ganyang sitwasyon. Pati din sa magiging sarili kong pamilya. Alam ko naman na kung nasaan ako, kung anong posisyon ko sa buhay ko ngayon,
isa na akong ama at isa na rin akong asawa at yun na yung nag-define kung sino ako. Hindi naman na kung ano pang bagay tulad ng mga kabataan ko pa. So yun, mas doon ako magpo-focus sa pagiging mabuting tatay at sa pagiging mabuting asawa sa pamilya.